Mabilis na ibinuhos ni Marina ang laman ng mamahaling gamot sa lababo at pinalitan ito ng mga tableta na gawa lamang sa asukal at harina. Napangiti siya habang pinapanood ang pag-anod ng tunay na lunas sa kanal. Isang ngiti na puno ng puot at tagumpay na parabang ang bawat patak ng gamot na nasasayang ay kabayaran sa lahat ng taon ng pagpapanggap niya sa pamamahay na ito. Hinugasan niya ang kanyang mga kamay, tinitigan ang kanyang sarili sa salamin ng banyo at huminga ng malalim. Sa isang iglap, naglaho ang demonyo sa kanyang mga mata. Pinalitan ito ng maamong mukha ng isang mapag-arugang manugang, ang anghel, na kilala ng lahat sa mansyon ng mga mora. Lumabas siya ng banyo at dahan-dahang lumapit sa kama kung saan nakahiga ang matandang babae, si Donna Estela. Ang reyna ng imperyong ito na ngayon ay wala ng ibang magawa kundi ang umubo at umasa sa kanya. Mama Estela, malambing na tawag ni Marina habang iniaabot ang baso ng tubig at ang huwad na gamot. Oras na po para sa vitamins nyo. Kailangan nyong lumakas para kay Andre. Dahan-dahang iminulat ni Donna Estela ang kanyang mga mata. Kulubot na ang kanyang balat at nanginginig ang kanyang mga kamay nang abutin niya ang baso. Tinitigan ni Marina ang nanginginig na kamay ng matanda. Sa loob-loob niya, gusto niyang tabigin ito dahil sa pandidiri, pero nanatili siyang nakangiti. Salamat, Hija, mahinang sagot ni Donna Estela. Napakabuti mo talaga sa akin. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Ininom ng matanda ang tableta. Ang tabletang walang bisa. Ang tabletang dahan-dahang papatay sa pag-asa nitong gumaling. Walang anuman, Mama, sagot ni Marina habang kinukuha ang baso at mabilis na pinunasan ang gilid ng labi ng matanda gamit ang isang tissue. Basta para sa inyo, magpahinga na po kayo. Inayos ni Marina ang kumot ni Estela. Siniguradong mahigpit ito. Halos parang pambalot sa isang bangkay. Tumalikod siya at naglakad palabas ng kwarto. Pagkasara ng pinto, agad na bumagsak ang kanyang mga balikat at napalitan ng irap ang kanyang mga mata. Dumiretso siya sa garahe kung saan naghihintay ang driver ng pamilya, si Rico. Nakapandalumbaba si Rico sa hood ng itim na SUV, hinihitit ang huling bahagi ng kanyang sigarilyo. Nang makita niya si Marina, tinapon niya ito at tinapakan. Nainom na ba ng matanda? Pabulong na tanong ni Rico habang iginagala ang paningin sa paligid para siguraduhing walang nakakarinig. Tumango si Marina. Ang mukha ay blanko at matigas. Oo, ilang buwan na lang, Rico. Kapag tuluyan na siyang bumigay, sa atin na ang lahat. Siguraduhin mong handa na ang mga dokumento para sa charity fund event bukas. Lumapit si Rico, isang hakbang na masyadong malapit para sa isang simpleng driver. Amoy na amoy ni Marina ang usok ng sigarilyo sa hininga nito. Mabilis na umatras si Marina at matalim na tumingin sa paligid. Huwag dito, Rico. Madiin niyang bulong. Ang boses ay parang yelo. Baka may makakita. Alam mo ang rules. Ngumisi lang si Rico. Isang ngiting puno ng kayabangan. Wala namang tao, tulog ang mga katulong. At si Sir Andre? Tumingin siya sa kanyang relo. Busy yun sa pagpapayaman, gaya ng dati. Hindi ka nun mapapansin. Kahit na, sagot ni Marina habang inaayos ang kanyang buhok. Ang charity fund bukas, sigurado ka bang malinis ang mga papel? Ayokong may makitang butas si Andre. Relax ka lang, ma'am, sagot ni Rico. Sabay kindat. Ang pera ay papasok sa account na ginawa natin at ang report na makikita ni Sir ay puro mga donation sa mga orphanage na hindi naman nag-e-exist. Malinis, pulido. Napangiti si Marina. Ang tagumpay ay abot kamay na niya. Ilang pirma na lang at magiging kanya na ang yaman na matagal na niyang pinaglalawayan. Biglang bumukas ang gate ng mansyon. Pumasok ang isang makintab na beam, ang sasakyan ni Andre.
Agad na nagbago ang postura ni Rico. Yumuko siya at nagkunwaring nililinis ang salamin ng SUV. Si Marina naman ay mabilis na naglakad sasalubong sa sasakyan. Ang muka ay muling napuno ng pag-aalala at pagmamahal. Bumaba si Andre, mukhang pagod na pagod. Suot ang kanyang gusot ng suit mula sa maghapong meetings. Mahal, bati ni Marina, sabay halik sa pisngi ng asawa. Gabing-gabi ka na. Kumain ka na ba? Napabuntong hininga si Andre at hinilot ang kanyang sentido. Hindi pa. Sobrang daming problema sa kumpanya. Ang daming meetings. Tumingin siya sa taas, sa bintana ng kwarto ng kanyang ina. Kumusta si Mama? Gising pa ba siya? Hinawakan ni Marina ang braso ni Andre at marahang hinaplos ito. Kakatulog lang niya, Andre. Pinainom ko na ng gamot at vitamins. Medyo masama ang pakiramdam niya kanina. Inuubo na naman. Pero huwag kang mag-alala. Inalagaan ko siya buong hapon. Napangiti si Andre. Isang naungiting puno ng pasasalamat. Hinawakan niya ang kamay ni Marina at hinalikan ito. Napakaswerte ko talaga sa iyo, Marina. Hindi ko alam kung paano ko maaalagaan si Mama kung wala ka. Napakabuti mong asawa at manugang. May kinuha si Andre mula sa kanyang bulsa, isang maliit na kahon na gawa sa velvet. Para sa'yo, sabi niya, pambawi ko sa mga oras na wala ako dito. Binuksan ni Marina ang kahon. Isang kumikinang na diamond bracelet ang tumambad sa kanya. Nanlaki ang kanyang mga mata, hindi dahil sa tuwa, kundi dahil sa pagkalkula kung magkano ang halaga nito. Andre, sobrang ganda. Bulalas niya, sabay suot ng kanyang best acting face na parang maiiyak sa tuwa. Salamat, mahal ko. Deserve mo yan, sagot ni Andre. O sige, aakyat na ako. Silipin ko lang si Mama saglit. Biglang nanigas si Marina. Huwag na, mahal. Mabilis niyang pigil. Mababaw lang ang tulog niya. Baka magising pa siya at mahirapan na namang makatulog ulit. Hayaan na muna nating magpahinga ang katawan niya. Bukas mo na siya kausapin. Nag-isip sandali si Andre, tapos ay tumango. Masyado siyang pagod para makipagtalo. Masyado siyang tiwala sa asawa niya. Sa bagay. Tama ka. Sige, mauuna na ako sa kwarto. Susunod ka ba? Oo, mahal. Iinom lang ako ng tubig, sagot ni Marina. Pumasok si Andre sa loob ng bahay. Naiwan si Marina sa hardin, hawak ang bracelet. Tiningnan niya ito sa ilalim ng liwanag ng buwan at napangisi. Kaunting tiis na lang, bulong niya sa sarili. Sa huli, hindi lang bracelet ang makukuha ko. Pumasok na rin siya sa loob at dumaan sa hallway kung saan naroon ang kwarto ni Donna Estela. Huminto siya sa tapat ng pinto ng matanda. Dahan-dahan, pinihit niya ang seradura at binuksan ang pinto ng kaunting-kaunti. Sapat lang para makita ang loob. Madilim ang kwarto. Tanging ang ilaw mula sa poste sa labas ang nagbibigay ng anino. Nakita niya ang bulto ni Donna Estela sa kama. Tahimik at hindi gumagalaw. Matulog ka lang dyan, matanda. Bulong ni Marina. Ang boses ay puno ng lason. Dahil malapit na ang araw na hindi ka na magigising. Isinara niya ang pinto ng dahan-dahan. Click! Narinig ang tunog ng pagsara ng pinto sa loob ng madilim na kwarto. Ilang segundo ng katahimikan ang dumaan. Sa gitna ng dilim, sa ibabaw ng kama. Dahan-dahang iminulat ni Donna Estela ang kanyang mga mata. Hindi siya tulog. Mulagat ang kanyang mga mata at sa kabila ng panghihina ng kanyang katawan, tumulo ang isang butil ng luha mula sa kanyang pisngi. Narinig niya ang lahat. Nang masiguro ni Donna Estela na nakaalis na si Marina sa tapat ng kanyang pinto, dahan-dahan niyang ibinuka ang kanyang palad. Doon, sa gitna ng kanyang kulubot na kamay, naroon ang puting tableta. Hindi niya ito ininom. Gamit ang nanginginig na mga daliri, kumuha siya ng tissue sa bedside table at binalot ang tableta. Dinurog niya ito ng bahagya. Pulbos, walang amoy.
Lasang harina. Napapikit si Estela at sa pagpikit niya, sunod-sunod na pumatak ang kanyang mga luha. Diyos ko, bulong niya. Ang boses ay basag at punong-puno ng sakit. Bakit? Ano ang nagawa ko sa iyo, Marina? Masakit ang kanyang dibdib, hindi dahil sa kanyang sakit sa puso, kundi dahil sa katotohanang sumampal sa kanya. Ang babaeng pinakain niya, binihisan, at tinuring na tunay na anak ay unti-unti siyang pinapatay. Pinilit ni Estela na bumangon. Ang bawat galaw ay parang pagbubuhat ng sako-sakong bigas. Ang kanyang mga tuhod ay mahina. Ang kanyang hininga ay kapos. Pero kailangan niyang kumilos. Gumapang siya papalapit sa cabinet sa tabi ng bintana. Sa ilalim ng tumpok ng mga lumang kumot, kinapa niya ang isang bagay na matagal na niyang itinago. Isang lumang cellphone. Ito ang cellphone na ginagamit niya noon na akala ni Andre at Marina ay sira na. Binuhay niya ito. Mabuti na lang at may laman pa ang baterya. Habang hinihintay niyang magbukas ang screen, napadako ang tingin niya sa picture frame sa ibabaw ng tokador. Litrato yon ng kasal ni na Andre at Marina. Nakita niya ang nangiti ng kanyang anak, si Andre, na nakatingin kay Marina, na parang ito ang pinakamagandang babae sa mundo. Ang anak niyang masipag, mabait, pero masyadong mapagtiwala. Patawarin mo ako, anak, hikbi ni Estela habang hinahaplos ang mukha ni Andre sa litrato. Masyado akong naging duwag. Akala ko, kapag nanahimik ako sa mga pang-iinsulto niya, mapapanatili ko ang kapayapaan sa bahay na ito. Akala ko, magbabago siya. Napahagulgol siya ng mahina, tinatakpan ng bibig upang hindi marinig sa labas. Pero mali ako, hindi kapayapaan ang dinala ng pananahimik ko, kundi kapahamakan. Umilaw ang cellphone. Agad niyang hinanap ang numero ng kanyang pinagkakatiwalaang abogado, si Attorney Fernandez. Nag-ring ito ng 2 beses bago may sumagot. Hello, Donna Estela? Napatawag po kayo ng ganitong oras? Tanong ng abogado sa kabilang linya. Bakas ang gulat sa boses. Attorney, hinihingal si Estela. Ang puso niya ay kumakalabog sa takot na baka may makarinig. Kailangan mo akong tulungan. Donna Estela, ayos lang po ba kayo? Parang hirap kayong huminga. Tatawag na po ba ako ng ambulansya? Huwag. Mabilis pero pabulong na sagot ni Estela. Huwag kang tatawag ng kahit sino. Makinig ka sa akin, attorney. Wala na tayong oras. Huminga siya ng malalim bago nagpatuloy. Ang charity fund. Ang pera ng pamilya. Kailangan mong imbestigahan ang mga transaksyon nitong nakaraang 6 na buwan, lalo na ang mga pirmang ginawa ni Marina. Katahimikan sa kabilang linya. May duda po ba kayo sa asawa ni Sir Andre? Seryosong tanong ng abogado. Hindi lang duda, attorney. Sigurado ako. Nanginginig na sagot ni Estela. May binabalak sila. Siya at ang driver na si Rico. Narinig ko sila. At ang gamot ko. Napahinto siya. Ang hirap sabihin ang katotohanan. Pinapalitan nila ang gamot ko. Gusto nila akong mawala. Attorney, kung sakaling may mangyari sa akin, baguhin mo ang testamento. Huwag mong hahayaang makuha ni Marina ang lahat. Donna Estela, seryosong akusasyon yan. Pupunta ako dyan bukas na bukas din kasama ang mga pulis. Hindi mo naiintindihan. Desperadong giit ni Estela. Magaling maglinis si Marina. Kapag pumunta ka dito ng walang matibay na ebidensya, babalik na rin ka niya. Sasabihin niyang ulyanin na ako. Maniniwala sa kanya si Andre. Kailangan natin ng papel. Kailangan natin ng pruweba. Biglang nakarinig siya ng tunog. Yabag ng mga paa sa hallway. Papalapit. Nanlaki ang mga mata ni Estela. Ang tunog ng takong ng tsinelas sa marmol na sahig. Kilala niya ang lakad na yon. Nandyan siya, bulong ni Estela. Halos hindi na lumalabas ang boses sa takot. Attorney, ibaba ko na. Hanapin mo ang katotohanan.
Iligtas mo ang anak ko. Mabilis niyang pinatay ang tawag. Nataranta siya. Saan niya itatago ang cellphone? Sinubukan niyang abutin ang ilalim ng unan, pero huli na ang lahat. Bumukas ang pinto. Creak. Bumuhos ang liwanag mula sa hallway, papasok sa madilim na kwarto. Nakatayo sa pintuan si Marina. Nakasuot ito ng sutlang pantulog, nakalugay ang buhok, at may hawak na baso ng gatas. Ang anino niya ay humahaba papasok sa silid, parang anino ng isang halimaw na handang manakmal. Nanigas si Estela. Ang cellphone ay nasa kamay pa rin niya, bahagyang nakatago sa ilalim ng kumot, pero alam niyang hindi sapat iyon. Pumasok si Marina. Mabagal, kalmado. "Mama?" tawag nito. Ang boses ay matamis, pero ang mga mata ay matalim na nakatingin sa nanginginig na balikat ni Estela. "Gising pa po pala kayo." Hindi makasagot si Estela. Ang lalamunan niya ay parang tiniklop sa takot. Naglakad si Marina palapit sa kama. Inilapag niya ang gatas sa mesa. Pagkatapos, ang tingin niya ay dumako sa kamay ni Estela na nasa ilalim ng kumot. Dahan-dahang umupo si Marina sa gilid ng kama. Ang bigat ng katawan nito ay nagpadiin sa kutsyon. Ngumiti si Marina. Isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. "May narinig akong boses kanina, Mama," sabi ni Marina, habang dahan-dahang inaabot ang kamay ni Estela mula sa ilalim ng kumot. "May kausap po ba kayo? O namamalikmata lang ako?" Hinawakan ni Marina ang pulso ni Estela. Mahigpit, masyadong mahigpit para sa isang haplos ng pagmamahal. Ang kanyang mga kuko ay bumao ng bahagya sa manipis na balat ng matanda. Bumilis ang tibok ng puso ni Estela. Ramdam niya ang lamig ng cellphone sa ilalim ng kanyang palad. Kung makikita ito ni Marina, tapos na ang lahat. Hindi lang ang plano niya, kundi pati na rin ang buhay niya. "Ano yang tinatago mo, Mama?" bulong ni Marina, habang pilit na hinihila ang kamay ng biyanan mula sa ilalim ng kumot. Pumikit ng mariin si Estela. Sa isang iglap ng desperasyon at panalangin, mabilis niyang inipit ang cellphone sa pagitan ng kanyang hita at ng kutsyon, kasabay ng pagbitaw niya rito. Sa halip na cellphone, ang kanyang mga daliri ay kumapa sa bulsa ng kanyang padyama. Hinila ni Marina ang kamay ni Estela palabas. Bumukas ang palad ng matanda. Walang cellphone. Isang lumang rosaryo na gawa sa kahoy ang tumambad sa paningin ni Marina. Natahimik ang silid. Ang tanging naririnig ay ang mabigat na paghinga ni Estela at ang tunog ng orasan sa dingding. Tinitigan ni Marina ang rosaryo. Pagkatapos, dahan-dahan siyang tumingin sa mga mata ni Estela. Ang kanyang mga kilay ay nagsalubong. Halatang hindi kumbinsido, pero wala ring nakitang ebidensya. "Rosaryo?" tanong ni Marina. May halong panguuyam sa tono. "Nagdadasal ako," sagot ni Estela. Ang boses ay nanginginig, pero pinipilit maging matatag. "Kinakausap ko ang Diyos at ang asawa ko. Hinihiling ko na sana gumaling na ako." Binitiwan ni Marina ang kamay ng matanda na parang ito ay isang maruming basahan. Tumawa siya ng mahina, isang tawang walang saya. "Akala ko kung ano na. Masyado naman kayong maingay magdasal, Mama. Rinig na rinig ko hanggang sa hallway." Tumayo si Marina at inayos ang kanyang sutlang roba. "Pero sige, magdasal lang kayo. Kakailanganin niyo yan." Naglakad si Marina pabalik sa pinto. Bago siya lumabas, huminto siya at lumingon muli. Ang anino sa kanyang muka ay nagmukhang demonyo sa paningin ni Estela. "Matulog na kayo. Ayaw nating isipin ni Andre na nababaliw na kayo at kung ano-ano ang kinakausap. Hindi ba? Baka mapilitan kaming ipadala kayo sa mental hospital. Ayaw naman nating mangyari yun." Hindi na hinintay ni Marina ang sagot. Lumabas siya at isinara ang pinto. Nang marinig ni Estela ang klik ng seradura, doon lamang siya nakahinga. Agad niyang kinapa ang cellphone sa ilalim ng kanyang hita. Nanginginig ang kanyang mga kamay
Habang tinitingnan ng screen, pinura niya agad ang call history. Dinilit niya ang numero ni Attorney Fernandez. Kailangan niyang maging maingat. Alam niyang nagdududa na si Marina. Ang ginintuang hawla na ito ay lalong sumisikip. Niyakap ni Estela ang rosaryo sa kanyang dibdib. Ang mga luha na kanina pa niya pinipigil ay tuluyan ng bumagsak. Andre, bulong niya sa kawalan. Anak ko, sana patawarin mo ako sa gagawin ko. Kailangan kong lumaban para sa'yo. Sa labas ng bintana, nagsimulang kumulog. Ang bagyo ay parating na at sa loob ng mansyon ng mga Mora, ang unos ay nagsisimula pa lang. Napahilamos si Andre sa kanyang mukha gamit ang 2 palad. Ang kanyang opisina sa loob ng mansyon ay puno ng nagkalat na papel, folder, at mga financial report. 12:00 na ng gabi, pero gising na gising pa rin ang kanyang diwa. Ang kanyang ulo ay parang binibiyak sa sakit. May hindi tama. Tinitigan niya muli ang report sa kanyang laptop screen. Isang malaking halaga ang nawawala sa pondo ng kanilang branch sa Davao. 5 milyon. Paano nangyari ito? Bulong niya sa sarili. Ang boses ay puno ng inis. Accounting error ba ito? O may nagnanakaw sa akin? Kinuha niya ang kanyang cellphone para tawagan ng manager sa Davao. Pero naalala niyang hating gabi na. Binagsak niya ang telepono sa mesa. Biglang bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok si Donna Estela. Nakasuot pa rin ito ng pantulog. Ang buhok ay puting-puti at sabog. At ang mga mata ay mapula na parang galing sa pag-iyak. Agad na kumunot ang noo ni Andre. Ma, bakit gising ka pa? Tanong niya habang mabilis na inililigpit ang mga papel. Ayaw niyang makita ng ina na may problema ang kumpanya. Humakbang palapit si Estela. Mabagal, nanginginig. Andre, tawag ng matanda. Ang boses ay garalgal. Kailangan nating mag-usap, anak. Ngayon din? Tumayo si Andre at lumapit sa ina para alalayan ito. Ma, pagod ako. Pwede bang bukas na lang? Marami akong inaayos na problema sa negosyo. Mas malaking problema ang nasa loob ng bahay na ito. Madiin na sagot ni Estela. Hinawakan niya ng mahigpit ang braso ng anak. Si Marina, hindi siya ang inaakala mo, Andre. Niloloko ka niya. Napabuntong hininga si Andre. Ito na naman. Nitong mga nakaraang linggo, napapansin niyang nagiging mainitin ang ulo ng kanyang ina kay Marina. Sabi ni Marina, epekto ito ng gamot at ng katandaan. Paranoia. Ma, please. Pagod na sagot ni Andre. Napakamaasikaso ni Marina sa'yo. Siya ang nagpapaligo sa'yo. Siya ang nagpapakain sa'yo. Huwag naman tayong maging walang utang na loob. Pinalitan niya ang gamot ko. Sigaw ni Estela na ikinagulat ni Andre. Lason ang ibinibigay niya sa akin, Andre. Gusto niya akong patayin. At may balak sila ng driver na si Rico. Natigilan si Andre. Tinitigan niya ang ina. Sa mga mata ni Estela, nakikita niya ang takot. Pero sa isip ni Andre, ang nakikita niya ay ang senyales ng pagkawala sa sarili. Bago pa makasagot si Andre, pumasok si Marina sa opisina. May dala itong tray na may mainit na tea at sandwich. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala. Mama? Malambing na tanong ni Marina. Sabay lapag ng tray sa mesa. Lumapit siya kay Estela at hinawakan ito sa balikat. Bakit ka bumangon? Sabi ng doktor bawal kang ma-stress, di ba? Agad na tinabig ni Estela ang kamay ni Marina. Huwag mo akong hawakan, sigaw ni Estela. Napatingin si Marina kay Andre. Ang mga mata ay nagsimulang magtubig. Mukhang nasasaktan sa ginawa ng biyenan. Hon, hindi ko alam kung bakit galit na galit siya sa akin. Sumbong ni Marina. Ang boses ay basag. Ginagawa ko naman ang lahat. Lumapit si Andre kay Marina at inakbayan ito. Humarap siya sa ina. Ang mukha ay seryoso at may halong dismaya. Matama na, matigas na sabi ni Andre. Pagod si Marina kakabantay sa'yo. Huwag mo naman siyang tratuhin ng ganyan. Pero Andre,
Hatid na kita sa kwarto mo, ma. Putol ni Andre. Kailangan ko ring umalis agad. May emergency sa Davao. Kailangan kong ayusin ang gulo sa kumpanya ngayong gabi din. Lilipad ako ng madaling araw. Nanlaki ang mga mata ni Estela. Aalis ka? Tanong ng matanda. Ang takot ay bumalik sa kanyang mukha. Iiwan mo ako dito? Kasama siya? Tumingin si Estela kay Marina. Nakita ni Andre ang takot ng ina, pero inisip niyang dala lang ito ng sakit. Ma, babalik din ako agad. 3 araw lang. Paliwanag ni Andre. Tumingin siya kay Marina. Mahal, ikaw na muna ang bahala kay mama, ha? At tawagan mo si Dr. Santos. Baka kailangan na niyang palitan ang dosage ng gamot ni mama para sa nerves. Tumango si Marina at ngumiti ng mapait. Ako na ang bahala, hon. Mag-ingat ka sa biyahe mo. Aayusin ko ang lahat dito. Walang nagawa si Estela nang tawagin ni Andre ang kasambahay para ihatid ang ina pabalik sa kwarto. Habang hila-hila palayo, nakatingin pa rin si Estela kay Andre. Isang tingin na humihingi ng saklolo. Pero hindi iyon naintindihan ni Andre. Ang nakita lang niya ay isang matandang nalilito. Pagkalipas ng 1 oras, nasa garahe na si Andre, isinasakay ang kanyang maleta sa kotse. Lumabas si Marina para magpaalam. Niyakap siya nito ng mahigpit. Mamimiss kita. Bulong ni Marina. Huwag kang mag-alala sa amin. Focus ka lang sa work. Hinalikan ni Andre ang noo ng asawa. Salamat, Marina. Hindi ko alam kung paano ko kakayanin ang lahat ng ito kung wala ka. Ikaw ang lakas ko. Sumakay si Andre sa kotse. Binuksan niya ang makina. Habang papalabas ang sasakyan sa gate ng mansyon, tumingin siya sa rearview mirror. Nakita niya si Marina na kumakaway nakatayo sa ilalim ng dilaw na ilaw ng poste. Ang larawan ng isang tapat at mapagmahal na asawa. Nakahinga ng maluwag si Andre. Kampante siya na nasa mabuting kamay ang kanyang ina. Ang hindi niya alam, iyon na ang huling beses na makikita niyang buo ang kanyang pamilya. Nang tuluyan ng makalayo ang sasakyan ni Andre at mawala ang ilaw nito sa dilim ng kalsada, dahan-dahang ibinaba ni Marina ang kanyang kamay. Naglaho ang matamis ng ngiti sa kanyang mga labi. Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa bulsa at dinialang numero ni Rico. Nakaalis na siya. Malamig na sabi ni Marina. Tumingin siya sa bintana ng kwarto ni Donna Estela sa 2 palapag. Ngumisi siya. Isang ngangisi na puno ng kadiliman. 3 araw? Masyadong matagal yon, sabi niya sa telepono habang naglalakad pabalik sa loob ng bahay. Hindi na niya aabutan ng nanay niya. Rico, ihanda mo na ang sasakyan. Ngayon na ang oras. Hindi na kumatok si Marina. Padabog niyang binuksan ang pinto ng kwarto ni Donna Estela. Wala nang po, wala nang opo, at lalong wala nang matatamis na ngiti. Napabalikwas si Donna Estela sa kanyang higaan. Ang takot sa mukha ng matanda ay parang musika sa pandinig ni Marina. Ma Marina? Nanginginig na tanong ng matanda. Anong ginagawa mo? Naglakad si Marina papalapit sa kama. Ang tunog ng kanyang takong sa sahig ay mabigat at madiin, parang yabag ng isang berdugo. Sa kanyang kanang kamay, hawak niya ang isang hiringgilya na may lamang malapot na likido. Tapos na ang palabas, Donna Estela. Malamig na sabi ni Marina. Pagod na ako sa pagiging nurse mo. Pagod na ako sa pagiging mabuting asawa sa tanga mong anak. Napaatras si Estela hanggang sa masandal siya sa headboard ng kama. Gusto niyang sumigaw pero walang lumalabas na boses sa kanyang lalamunan. Anong ituturok mo sa akin? Pampatahimik. Nakangising sagot ni Marina. Isang regalo para sa'yo, Mama. Para hindi mo maramdaman ang sakit kapag itinapon ka na namin na parang basura. Nanlaki ang mga mata ni Estela. Sinubukan niyang sumigaw. Tulong! Tulong! Pero mabilis si Marina.
Sa isang iglap, sinakmal niya ang panga ng matanda gamit ang kanyang kaliwang kamay, habang ang kanan ay mabilis na itinusok ang karayom sa braso nito. "Huwag ka nang manlaban!" bulong ni Marina sa tenga ni Estela, habang pinipilit na ibaon ang hiringgilya. "Wala nang makakarinig sa'yo. Wala si Andre. Walang mga katulong. Tayong dalawa lang." Naramdaman ni Estela ang lamig ng likido na dumadaloy sa kanyang ugat. Sa loob ng ilang segundo, bumigat ang kanyang mga talukap. Ang lakas niya ay parang hinigop ng hangin. Bumagsak ang katawan ni Estela sa kama, pero gising pa ang kanyang diwa. Nakikita pa niya si Marina. Malabo, umiikot, pero naroon ang demonyo. Tumawa si Marina. Hinaplos niya ang pisngi ni Estela. "Alam mo ba kung gaano ako naghirap?" sabi ni Marina, habang naglalakad papunta sa tokador ni Estela. "Araw-araw kitang pinapakain. Araw-araw akong nakikinig sa mga walang kwenta mong kwento tungkol sa asawa mong patay na. Tiniis ko ang amoy ng matanda sa kwartong ito." Binuksan ni Marina ang jewelry box ni Estela. Kinuha niya ang lahat. Mga kwintas, singsing, at ang antigong brotse na paborito ng matanda. Ibinuhos niya ang mga ito sa kanyang bulsa. "Lahat ng ito," sabi ni Marina, habang ipinapakita ang isang kwintas sa nanlalabong paningin ni Estela. "Akin na ito ngayon. Bayad sa serbisyo ko." Lumapit muli si Marina sa kama. Kinuha niya ang wheelchair sa sulok. Sa tulong ng kanyang adrenaline, binuhat niya ang payat na katawan ni Estela at isinakay sa wheelchair. Tinalian niya ang kamay at paa ng matanda gamit ang duct tape na inihanda niya kanina. "Sayang," bulong ni Marina. "Hindi mo na makikita ang pagbagsak ng kumpanya ng anak mo." Tinulak ni Marina ang wheelchair palabas ng kwarto, dumaan sa service elevator pababa sa garahe. Doon, naghihintay na si Rico. Bukas na ang trunk ng itim na SUV. May nakalatag na trapal sa loob. Nang makita ni Rico si Estela na nakatali at halos walang malay, napailing ito. "Grabe ka talaga, ma'am," sabi ni Rico. Pero tinulungan pa rin niyang buhatin ang matanda pasakay sa likod ng sasakyan. "Sigurado ka bang buhay pa yan?" "Buhay pa yan," sagot ni Marina habang pinupunasan ng pawis sa kanyang noo. "Pero hindi na magtatagal. Dalhin mo siya sa tambakan sa payataas. Yung pinakadulo, yung walang nagpupuntang tao." Inabot ni Marina kay Rico ang isang USB drive. "Nandyan ang lahat ng files para sa bank transfer. Pagkabalik mo, sisimulan natin ang paglilipat ng pera." At Rico, tinitigan niya ang driver ng matalim. "Siguraduhin mong walang makakakita sa'yo." Ngumisi si Rico at isinara ang trunk ng sasakyan. Blag! Sa loob ng madilim na trunk, narinig ni Estela ang tunog na yon. Ang tunog ng kanyang kabaong. Sumakay si Rico sa driver's seat at pinaharurot ang sasakyan palabas ng gate. Naiwan si Marina sa gitna ng garahe. Tahimik, malamig. Huminga siya ng malalim, ninanamnam ang hangin ng tagumpay. Wala na ang sagabal. Wala na ang matandang sumisira sa plano niya. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Nag-vibrate ito sa kanyang bulsa. Kinuha niya ito at tiningnan ng screen. Calling. Hubby, Andre. Napangisi si Marina. Ang litrato ni Andre sa screen ay nakangiti. Walang kamalay-malay na. Ang kanyang ina ay nasa likod ngayon ng isang sasakyan, itatapon na parang basura. Hinayaan lang ni Marina na mag-ring ang telepono. Ring, ring, ring. "Tumawag ka lang, Andre," bulong niya sa screen. "Magpakapagod ka kakatawag dahil pag uwi mo, abo na lang ang madadatnan mo." Pinindot niya ang silent mode at ibinalik ang cellphone sa bulsa. Naglakad siya pabalik sa loob ng mansyon. Ang bawat hakbang ay magaan, na parang siya na ang may-ari ng buong mundo. Nagising si Donna Estela dahil sa isang masangsang na amoy. Isang amoy na nanunuot sa kanyang ilong at sikmura. Amoy ng nabubulok na pagkain, dumi ng hayop at sunog na plastik. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Madilim,
Tanging ang liwanag ng buwan na sumisilip sa makapal na usok ang nagbibigay ng kaunting ilaw. Sinubukan niyang gumalaw, ngunit parang binugbog ang kanyang buong katawan. Masakit ang kanyang likod, manhid ang kanyang mga binti, at may naramdaman siyang gumagapang sa kanyang braso. Napapikit siya sa takot at pinilit na itaas ang kanyang kamay para itaboy ito. Isang malaking daga ang tumalon palayo sa kanya. Diyos ko! Paos na bulong ni Estela. Ang boses niya ay halos hindi lumabas sa sobrang tuyo ng kanyang lalamunan. Nasaan ako? Iginala niya ang kanyang paningin. Sa paligid niya ay bundok-bundok ng basura, mga sirang gamit, punit na damit, mga plastik na supot na itim. Nasa gitna siya ng isang malawak at mapanglaw na tambakan. Unti-unting bumalik sa kanya ang mga alaala. Ang nangiti ni Marina, ang hiringgilya, ang pagbuhat sa kanya na parang isang sako ng bigas, ang malamig na trunk ng sasakyan. Tinapon nila ako. Hikbi ni Estela, ang mga luha ay humalo sa dumi sa kanyang mukha. Tinapon ako ng manugang ko na parang basura. Ang babaeng tinanggap niya sa kanyang tahanan. Ang babaeng pinakain niya. Ito ang iginanti sa kanya. Sinubukan niyang bumangon, pero ang kanyang mga paa ay nakatali pa rin ng duct tape. Ang kanyang mga kamay ay maluwag na nakatali. Siguro ay lumuwag ito habang siya ay inihahagis pababa ng bangin ng basura. Gamit ang natitirang lakas, pinilit niyang kalagin ang tali sa kanyang mga kamay. Masakit, mahapdi. Ang kanyang balat ay gasgas na. Nang makalaya ang kanyang mga kamay, agad niyang kinapa ang kanyang dibdib. Hinanap niya ang kanyang kwintas. Wala na. Kinuha na ito ni Marina, pero may naramdaman siya sa kanyang daliri. Ang kanyang wedding ring. Isang simpleng gintong singsing na hindi masyadong kapansin-pansin. Kaya siguro hindi ito napag-interesan ni Marina kumpara sa mga diamante. Hinubad ni Estela ang singsing. Hinawakan niya ito. Nang mahigpit at hinalikan, ito na lang ang natitirang koneksyon niya sa kanyang yumaong asawa at sa kanyang anak na si Andre. Andre? Bulong niya. Anak, hanapin mo ako. Parang awa mo na. Alam niyang malabo siyang makita sa dilim na ito. At kung sakaling tabunan siya ng bulldozer bukas ng umaga, hindi na siya kailanman makikita. Kailangan niyang mag-iwan ng tanda. Sa tabi ng kanyang ulo, may nakita siyang isang sirang manika. Isang manikang putik-putik, pero matingkad ang kulay ng pulang damit nito. Nakadilat ang isang mata nito, habang ang isa ay wala na. Kinuha ni Estela ang manika. Gamit ang nanginginig na mga daliri, isinuot niya ang kanyang wedding ring sa maliit na daliri ng manika. Ipinasok niya ito ng maigi, upang hindi malaglag. Pagkatapos, ipinatong niya ang manika sa ibabaw ng isang malaking bato na malapit sa kanya, sa pwesto na maaring matamaan ng ilaw kung sakaling may dumating. Maging saksi ka, bulong ni Estela sa manika. Ikaw ang magsasabi kay Andre na lumaban ako hanggang sa huli. Pagkatapos niyang gawin iyon, nawalan na siya ng lakas. Napahiga siya muli sa ibabaw ng malamig at basang mga supot ng basura. Pumikit siya at nagdasal. Tinanggap na niya ang kanyang kapalaran. Kung ito na ang katapusan, sana ay patawarin ng Diyos ang kanyang anak sa pagkabulag nito. Ngunit biglang may narinig siyang tunog. Ang tunog ng makina ng sasakyan, papalapit. At pagkatapos, ang tunog ng mabibigat na yapak ng sapatos sa ibabaw ng basura. Crunch, crunch, crunch. Hindi ito rescue. Mabigat ang lakad. At may kasamang sipol, isang nakakatakot na himig na umaalingaw-ngaw sa tahimik na gabi. Nagmulat si Estela. Sa itaas ng bundok ng basura, may isang anino na nakatayo. May hawak itong flashlight na tumututok sa paligid. Ang ilaw ay dumapo sa mukha ni Estela. Napasilaw siya at tinakpan ang kanyang mga mata. Buhay ka pa pala, Lola? Kilala niya ang boses na yon. Ang boses na puno ng pangungutya. Si Rico. Bumaba si Rico mula sa taas. Dahan-dahan.
Hawak ang isang bakal na tubo sa kanyang kanang kamay. Sabi ni Mama Rina, "Siguraduhin ko daw." Sabi ni Rico habang papalapit ng papalapit. "Mahirap na. Baka kasi gumapang ka pa pabalik sa mansyon." Napaurong si Estela. Gusto niyang sumigaw, pero walang boses na lumalabas. Ang puso niya ay kumaakalabog ng mabilis, parang sasabog sa kanyang dibdib. Itinaas ni Rico ang bakal na tubo. "Huwag kang mag-alala." Nakangising sabi ng driver. "Mabilis lang to." Huli na ang lahat, Lola. Para bang isang bangungot ang sumalubong kay Andre pagpasok niya ng mansyon. Nakaparada sa labas ang dalawang sasakyan ng pulis. Ang mga ilaw nitong pula at asul ay umiikot. Sumasayaw sa pader ng bahay na dati ay tahimik at payapa. Pagbukas niya ng pinto, agad siyang sinalubong ng yak ni Marina. "Andre!" Sigaw nito, sabay takbo at yakap nang mahigpit sa kanya. "Salamat sa Diyos at nandito ka na. Hindi ko alam ang gagawin ko. Si Mama." Nanigas si Andre. Ang dibdib niya ay kumakalabog ng mabilis. "Nasaan siya?" tanong ni Andre. Pilit na pinapakalma ang boses kahit nanginginig ang kanyang mga tuhod. "Nasaan ang Mama?" "Hindi ko alam." Hikbi ni Marina. Ang muka ay basang-basa ng luha. "Pagising ko kaninang umaga, wala na siya sa kwarto niya. Bukas ang pinto. Hinanap namin siya sa buong bahay, sa garden, sa kalsada. Wala siya, Andre. Wala siya." Lumapit ang isang pulis kay Andre. "Sir, ayon po sa misis nyo, posibleng lumabas ang nanay nyo at naligaw. May history po ba siya ng demensya o pagkalimot?" Napatingin si Andre sa pulis, tapos kay Marina. "Wala." Madiin na sagot ni Andre. "Mahina ang tuhod ni Mama. Hindi siya makakalakad." Nang malayo, nang walang wheelchair o tungkod, imposibleng makalabas siya ng gate nang hindi napapansin ng guard. "Pero Andre," singit ni Marina, hawak ang braso ng asawa. "Sabi ng doktor, di ba? Baka epekto ng gamot. Baka nagka-episode siya. Minsan nagkakaroon ng adrenaline rush ang mga matatanda." Tinitigan ni Andre ang asawa. Mukhang-mukha itong nag-aalala. Ang mga mata ay maga. Ang buhok ay medyo magulo. Perpekto ang pagganap. Pero may naramdaman si Andre na kakaiba. Isang kirot sa kanyang tiyan. "Hanapin niyo siya," utos ni Andre sa mga pulis. "Huwag kayong titigil hanggat hindi siya nakikita." Tumalikod si Andre at naglakad paakyat ng hagdan. "Hon, saan ka pupunta?" tanong ni Marina, akmang susunod. "Sa kwarto ni Mama," sagot ni Andre nang hindi lumilingon. "Gusto kong makita kung nasaan siya huling natulog." Pagpasok niya sa kwarto ng ina, bumungad sa kanya ang amoy ng gamot at luma na pabango. Magulo ang kama. Ang kumot ay nakatapon sa sahig. Lumapit si Andre sa bedside table. Naroon ang baso ng tubig at ang lagayan ng gamot. Kinuha niya ang bote ng gamot. Puno pa ito. "Bakit puno pa ito?" bulong niya sa sarili. Sabi ni Marina pinapainom niya si Mama araw-araw. Binuksan niya ang bote. Inamoy. Walang amoy gamot. Kumuha siya ng isa at tinikman. Matamis. Lasang asukal. Kumunot ang noo ni Andre. Bakit lasang kendi ang gamot ng nanay niya? Ibinaba niya ang bote. Ang pagdududa ay nagsisimulang gumapang sa kanyang isipan. Pero pilit niya itong winaksi. Baka placebo? Baka supplement? Lumabas siya ng kwarto, litong-lito. Habang naglalakad siya sa hallway, nadaanan niya ang kwarto nilang mag-asawa. Bukas ang pinto ng walk-in closet. May napansin siya sa sahig, malapit sa shoe rack ni Marina. Isang pares ng tsinelas na pambahay. Kulay rosas at may balahibo. Ito ang paboritong tsinelas ni Marina. Pero may kakaiba. May bahid ito ng itim na putik sa gilid. Huminto si Andre. Pumasok siya sa closet at lumuhod. Kinuha niya ang tsinelas. Basa pa ang putik. Inamoy niya ito. Agad siyang napangiwi. Hindi ito amoy ng lupa sa hardin. Ang hardin nila ay amoy damo at bulaklak.
Ang amoy na ito ay masangsang, maasim, amoy ng nabubulok na basura, amoy ng payatas. Saan galing ang putik na to? Tanong niya sa sarili. Hindi naman lumabas si Marina ng bahay. Sabi niya natutulog siya. At doon, may nakita siyang isang maliit na bagay na nakadikit sa putik sa ilalim ng tsinelas. Kinutkot niya ito gamit ang kanyang kuko. Isang maliit na butil. Kahoy. Nalaglag ang puso ni Andre. Kilalang kilala niya ang butil na yon. Galing iyon sa lumang rosaryo ng kanyang ama. Ang rosaryong hinding-hindi binibitawan ni Donna Estela. Ang rosaryong hawak nito sa pagtulog. Bakit nasa ilalim ng tsinelas ni Marina ang butil ng rosaryo ng nanay niya? At bakit may putik na amoy basura ang tsinelas nito? Biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Andre? Nilingon niya si Marina. Nakatayo ito sa pinto, hawak ang isang panyo. Dahan-dahang tumayo si Andre. Hawak ang tsinelas sa isang kamay at ang butil ng rosaryo sa kabila. Ang mukha niya ay wala ng bahid ng lungkot. Napalitan na ito ng isang malamig na pagdududa. Marina, sabi ni Andre, ang boses ay mababa, pero madiin. Sabi mo kanina, natutulog ka lang magdamag, hindi ka lumabas ng bahay. Oo, nauutal na sagot ni Marina. Ang mga mata ay napadako sa tsinelas na hawak ng asawa. Bakit? Iniangat ni Andre ang tsinelas. Bakit may putik ito? At bakit amoy basura? Humakbang siya palapit sa asawa. At bakit? Ipinakita niya ang maliit na butil ng kahoy sa kanyang palad. Bakit nasa ilalim ng tsinelas mo ang piraso ng rosaryo ni Mama? Namutla si Marina. Sa unang pagkakataon, nakita ni Andre ang pagbitak ng maskara ng kanyang asawa. Huwag kang magsinungaling sa akin, Marina. Bulong ni Andre na mas nakakatakot pa kaysa sa sigaw. Nasaan ang mama ko? Sumagot ka, Marina. Dumagundong ang boses ni Andre sa loob ng kwarto. Sa unang pagkakataon, sa kanilang pagsasama, nakaramdam ng takot si Marina sa kanyang asawa. Umatras si Marina. Ang kanyang likod ay sumandal sa pader. Nawala na ang amo sa kanyang mukha, napalitan ng isang tensyonadong ekspresyon habang pilit na nag-iisip ng palusot. Andre, huminahon ka, sagot ni Marina. Pilit na pinapatatag ang boses. Lumabas ako kagabi para hanapin si Mama sa garden. Baka yung putik na yan galing sa likod bahay. Sa garden? Umatungal ng tawa si Andre, isang tawang puno ng pait at galit. Amoy payatas ang tsinelas mo, Marina. Amoy basura. At ito? Itinaas niya ang butil ng rosaryo. Ang rosaryong ito, suot ni Mama bago ako umalis. Paano napunta ito sa ilalim ng paa mo kung hindi ka pumasok sa kwarto niya? Bago pa makasagot si Marina, biglang tumunog ang cellphone ni Andre na nakapatong sa kama. Calling. Attorney Fernandez agad. Itong dinampot ni Andre. Alam niyang hindi tatawag ang abogado ng pamilya ng ganitong oras kung walang emergency. Attorney? Sagot ni Andre. Hindi inaalis ang matalim na tingin kay Marina. Sir Andre, salamat at sumagot kayo. Mabilis at humihingal na bungad ng abogado sa kabilang linya. Papunta na ako dyan kasama ang mga NBI. Huwag na huwag mong paaalisin ang asawa mo. Kumabog ang dibdib ni Andre. Bakit? Anong meron? Natanggap ko ang email ni Donna Estela bago siya nawala. Paliwanag ng abogado. Pero hindi lang yon. Kakausap ko lang sa totoong doktor ng nanay niyo. Sir Andre, peke ang medical records na ipinapakita sa inyo ni Marina. Nanigas si Andre, parang huminto ang pag-ikot ng mundo. Anong ibig mong sabihin? Wala pong demensya ang nanay niyo, sir. Ang boses ng abogado ay puno ng galit at awa. Ang panghihina niya, ang pagkalimot. Epekto yan ng heavy sedatives. Nilalason siya ng asawa mo ng dahan-dahan sa loob ng 6 na buwan para palabasing may sakit siya at makuha ang pirma niya
sa bank transfer. Nabitawan ni Andre ang cellphone. Bumagsak ito sa sahig pero rinig pa rin ang boses ng abogado na tinatawag ang pangalan niya. Dahan-dahang inangat ni Andre ang kanyang tingin kay Marina, ang babaeng pinakasalan niya. Ang babaeng akala niya ay anghel. Hindi lang magnanakaw, mamamatay tao. Nilason mo ang nanay ko? Bulong ni Andre. Ang boses ay nanginginig sa pinaghalong sakit at puot. Pinalabas mong baliw siya para patayin siya. Nakita ni Marina na wala na siyang kawala. Narinig niya ang sinabi ng abogado. Dahan-dahang nagbago ang mukha ni Marina. Nawala ang takot, nawala ang pag-aalala. Unti-unti, sumilay ang isang ngisi sa kanyang mga labi. Isang nangisi na puno ng kadiliman at paghamak. Tumuwid siya ng tayo at pinagkrus ang kanyang mga braso. Bakit, Andre? Tanong ni Marina. Ang tono ay parang nakikipag-usap lang sa isang bata. Sa tingin mo ba talaga, mamahalin ko ang isang katulad mo? Isang mama's boy na walang alam, kundi magpayaman? Para bang sinampal si Andre ng 10 beses. Ginawa ko ang lahat para sa'yo. Sumbat ni Andre. Ginawa mo ang lahat? Tumawa ng malakas si Marina. Ang tatay mo, Andre. Ang tatay mo ang sumira sa pamilya ko. Tinanggal niya ang tatay ko sa kumpanya niyo noon, dahilan para mamatay siya sa hirap. Ang akala mo ba, ang pagpapakasal ko sa'yo ay dahil sa pag-ibig? Ito ay paniningil. Humakbang palapit si Marina. Ang mga mata ay nanlilisik. Oo, nilason ko ang pakialamerang matanda na yon. At oo, tinapon ko siya sa lugar na nababagay sa kanya. Sa basurahan. Dahil basura ang pamilya niyo. Hayop ka! Sinugod ni Andre si Marina at hinawakan sa balikat. Idiniin sa pader. Gusto niya itong saktan. Gusto niya itong patayin. Pero naalala niya ang sinabi ni Attorney Fernandez. Papunta na ang mga pulis. At mas mahalaga, naalala niya ang amoy ng tsinelas, basurahan, payatas. Binitawan ni Andre si Marina ng padabog. Napaupo ang babae sa sahig, tumatawa pa rin ng parang baliw. Saan? Sigaw ni Andre. Saan sa payatas? Ngumisi lang si Marina. Huli na ang lahat, Andre. Patay na siya. Siguradong kinain na siya ng mga daga ngayon. Hindi na nagsayang ng oras si Andre. Tumakbo siya palabas ng kwarto. Hindi niya pinansin ang pagtawag ng mga pulis na kakarating lang sa gate. Sumakay siya sa kanyang kotse. Nanginig ang kanyang mga kamay habang isinusuot ang susi. Ang mga luha ay nagsimulang umagos sa kanyang mga mata. Nanlalabo ang kanyang paningin. Mama, Mama, patawarin mo ako. Hagulgol ni Andre habang pinapaharurot ang sasakyan palabas ng mansyon. Mabilis, walang pakialam sa batas trapiko. Kailangan niyang makarating sa payatas. Kailangan niyang bawiin ang kanyang ina mula sa impyernong hinayaan niyang mangyari. Sa likod ng kanyang isipan, naririnig pa rin niya ang tawa ni Marina. Pero mas malakas ang boses ng kanyang konsensya. Sumisigaw, dumudurog sa kanyang puso. Ang yaman na pinaghirapan mo, Andre. Yan ang pumatay sa kanya. Pinatulin pa niya ang sasakyan. Tinatahak ang madilim na daan patungo sa tambakan habang ang ulan ay nagsimulang bumuhos ng malakas. Tila nakikiramay sa trahedya ng pamilya Mora. Bumuhos ang ulan. Malakas, malamig, walang awa. Ang bawat patak ay parang karayom na tumutusok sa nangihinang katawan ni Donna Estela. Ang putik at basura sa paligid niya ay naging isang malapot na kumunoy. Sa kanyang harapan, nakatayo si Rico. Basa na rin ito ng ulan. Hawak ang bakal na tubo na kumikislap tuwing tinatamaan ng kidlat. Pasensya na, Lola, sigaw ni Rico upang marinig sa gitna ng ugong ng ulan at kulog. Trabaho lang. Gusto ko na ring umuwi. Ipinikit ni Estela ang kanyang mga mata. Sa huling sandali, hindi takot ang naramdaman niya, kundi pagmamahal. Nakita niya sa kanyang isipan ang mukha ni Andre noong bata pa ito.
Ang unang hakbang nito, ang pagtatapos nito sa kolehiyo. Ang araw na naging CEO ito. "Mahal kita, anak," bulong niya kasabay ng pag-amba ni Rico ng bakal. "Paalam," sabi ni Rico. Itinaas niya ang tubo. Handa ng ibagsak. Screech! Isang nakakabinging tunog ng preno ang umalingaw-ngaw. Kasunod nito ang nakakabulag na liwanag ng headlights na tumama direkta sa mukha ni Rico. Plag! Bumangga ang isang kotseng Bembe sa tumpok ng basura, ilang metro lang ang layo kina Rico at Estela. Dahil sa gulat, nabitawan ni Rico ang bakal. Napaharang siya ng kamay sa kanyang muka. Bumukas ang pinto ng kotse. Lumabas si Andre. Basang-basa. Gusot ang damit. Ang muka ay punong-puno ng galit na hindi maipinta. "Layuan mo ang nanay ko," sigaw ni Andre. Isang sigaw na galing sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Hindi na nag-isip si Andre. Sumugod siya. Kahit kailan ay hindi pa nakipag-away si Andre. Siya ay laking yaman, laging nasa opisina, laging protektado. Pero ngayong gabi, siya ay isang anak na nagtatanggol sa kanyang ina. Sinunggaban niya si Rico. Bumagsak silang dalawa sa maputik at mabahong basura. Nagpagulong-gulong sila. Sinuntok ni Rico si Andre sa panga. Pumutok ang labi ni Andre. Nalasahan niya ang sariling dugo. Pero hindi siya bumitaw. Ang galit sa dibdib niya ang nagbigay sa kanya ng lakas na hindi niya inakalang meron siya. "Hayop kayo," sigaw ni Andre habang pinapupukpok ng suntok ang mukha ni Rico. "Papatayin kita! Papatayin kita sa ginawa niyo sa kanya!" Dahil sa takot sa nakikita niyang demonyo sa mga mata ni Andre at sa narinig na sirena ng mga pulis sa di kalayuan, sinipa ni Rico si Andre sa tiyan at mabilis na tumayo. Tumakbo si Rico palayo. Sumuot sa dilim ng tambakan na parang daga. Hindi na siya hinabol ni Andre. Mabilis na gumapang si Andre papunta sa kinaroroonan ng kanyang ina. "Mama!" Nakita niya si Donna Estela, nakahiga sa gitna ng mga plastik at nabubulok na pagkain. Ang dating matikas at elegante niyang ina, ngayon ay mukhang basahan, maputla, nanginginig sa lamig. Binuhat ni Andre ang ina at niyakap ng mahigpit. Hindi niya inalintana ang dumi. Hindi niya inalintana ang mabahong amoy na kumapit sa kanyang mamahaling suit. Andre!" Mahinang bulong ni Estela. Dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang kamay at hinaplos ang duguan at basang mukha ng anak. "Nandito ka!" Humagulgol si Andre. Ang kanyang mga luha ay humalo sa ulan. "Patawarin mo ako, ma. Patawarin mo ako." Paulit-ulit niyang sabi. Parang bata. "Ang tanga-tanga ko." Nabulag ako. Hindi ko sinadya. Hindi ko sinadya." Umubo si Estela. Nangihina na siya. Ang init ng katawan niya ay unti-unti nang nawawala. "Anak?" Hirap na sabi ni Estela. Ang dumi-dumi ko. Huwag mo akong yakapin." "Wala akong pakialam." Sigaw ni Andre, lalong hinigpitan ng yakap. "Kahit gaano pa kadumi, ikaw ang nanay ko. Ikaw ang yaman ko. Huwag mo akong iiwan, ma. Parang awa mo na." Napangiti ng bahagya si Estela. Sa wakas, narinig din niya ang mga salitang matagal na niyang gustong marinig. Bumigat ang talukap ng kanyang mga mata. "Pagod na ako, Andre." "Wag, ma. Wag kang pipikit." Natatarantang sigaw ni Andre. Kinapkap niya ang pulso ng ina. Mahina. Sobrang hina. Sa di kalayuan, nakita ni Andre ang mga ilaw ng ambulansya at pulis na papalapit. "Tulong! Dito! Tulungan niyo kami!" Sigaw ni Andre habang pilit na ginigising ang ina. "Mama, lumaban ka. Nandito na sila. Iuuwi na kita. Iuwi na kita sa atin." Bumagsak ang kamay ni Estela. Nawalan siya ng malay sa bisig ng kanyang anak. Sa gitna ng ulan at basura, sumigaw si Andre sa langit. Isang sigaw ng pagsisisi at pagmamakaawa. Kasabay nito, sa highway na nakatunghay sa tambakan, isang pulang sports car ang mabilis na humaharurot palayo.
Si Marina. Nakatingin siya sa side mirror, nakita ang pagdating ng mga pulis sa tambakan. "Pwisit!" sigaw ni Marina, sabay hampas sa manibela. "Palpak! Palpak lahat!" Tinapakan niya ang silinyador. Kailangan niyang makatakas. Kailangan niyang makalayo bago siya maabutan. Pero hindi niya alam, may mga checkpoint na palang nakalatag sa buong syudad. Ang laro ay tapos na. Pero ang buhay ni Donna Estela ay nakabitin pa rin sa isang sinulid. Mabilis ang takbo ng pulang sports car sa basang aspalto. Ang kamay ni Marina ay mahigpit na nakakapit sa manibela. Ang kanyang mga buko ay namumuti sa diin. Ang ulan ay humahampas sa windshield. Parang gustong basagin ang salamin para pasukin siya. Hindi pwede. Bulong ni Marina sa sarili, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot at galit. Hindi ako pwedeng makulong. Hindi ako babagsak ng ganito lang. Tumingin siya sa passenger seat. Naroon ang kanyang bag na puno ng cash at alahas. Ang mga ninakaw niya kay Donna Estela. Sapat na ito para makapagsimula siya sa ibang bansa. Kailangan lang niyang makarating sa private hangar sa Clark. May eroplano na siyang inupahan, pero biglang nagliwanag ang rearview mirror. Pula, asul. Ang ugong ng sirena ay sumabay sa kulog. "Damn it!" sigaw ni Marina. Tinapakan niya ang silinyador hanggang sa dulo. Umungol ang makina ng sasakyan. Umabot ng 114 km kapag iyang takbo. Lumusot siya sa pagitan ng mga truck at bus, parang nakikipagpatintero kay kamatayan. Ang nasa isip niya lang, ako ang bida sa kwentong ito. Hindi natatalo ang bida. Sa unahan, nakita niya ang isang linya ng mga ilaw, barikada. Mga sasakyan ng pulis na nakaharang sa buong kalsada. May mga pulis na nakatutok ang baril. Napamura si Marina. Tinapakan niya ang preno. Umikot ang sasakyan dahil sa dulas ng kalsada. Screech! Tumama ang gilid ng kanyang kotse sa barrier ng highway. Yumanig ang buong sasakyan. Pumutok ang airbag, tumama sa mukha niya. Hilo at masakit ang katawan. Pinilit ni Marina na imulat ang kanyang mga mata. Usok. Amoy ng sunog na goma. Kinalampag ng isang pulis ang bintana ng driver's seat. "Lumabas ka dyan! Taas ang kamay!" Napatingin si Marina sa paligid. Napapaligiran na siya. Wala nang takas. Pero sa halip na sumuko, ang una niyang ginawa ay abutin ang kanyang cellphone na nalaglag sa sahig. Kailangan niyang tawagan si Andre. Kailangan niyang gamitin ang huling barahan niya. Ang emosyon nito, ang kahinaan nito, dinial niya ang number. Habang binabasag ng pulis ang bintana ng kotse, sumagot si Andre. "Andre!" Sigaw ni Marina. Ang dugo ay tumutulo mula sa kanyang noo. "Andre, tulungan mo ako. Hinahabol ako ng mga pulis. Natatakot ako. Mahal. Please, sabihin mo sa kanila na nagkamali lang sila." Katahimikan sa kabilang linya. Ang tanging naririnig ni Marina ay ang tunog ng beep, beep, beep ng isang makina sa ospital. "Andre, sumagot ka!" Sigaw ulit ni Marina habang pilit na binubuksan ng mga pulis ang pinto ng kotse. "Asawa mo ako. Nangako ka. Sabi mo hindi mo ako iiwan." Sa wakas, nagsalita si Andre. Ang boses nito ay kalmado, malamig. Walang bahid ng pagmamahal na nakasanayan ni Marina. "Ang asawa ko ay isang mapagmahal na babae," sabi ni Andre. "Patay na siya, Marina. Pinatay mo ang imahe niya noong araw na pinagtangkaan mo ang buhay ng nanay ko." "Hindi! Nagsisinungaling lang ako para sa atin." Desperadong palusot ni Marina habang hinihila siya ng mga pulis palabas ng sasakyan. Nagpupumigla siya, sumisipa, kumakahol. "Ginawa ko to para sa future natin. Andre, wag mo akong hayaang makulong. May alam ako sa kumpanya. Sisirain kita kapag hindi mo ako tinulungan." "Gawin mo ang gusto mo?" sagot ni Andre. "Pero tandaan mo ito, wala ka nang babalikan. Ang pangalang Mura ay hindi na sayo.
Naramdaman ni Marina ang lamig ng posas sa kanyang mga pulso. Ang realidad ay biglang bumagsak sa kanya na parang isang toneladang semento. "Andre! Andre!" Tili ni Marina, puno ng puot at hinagpis. "Hindi pa tayo tapos. Hinding-hindi tayo matatapos." "Tapos na, Marina. Tapos na." Click! Pinatay ni Andre ang tawag. Sa kabilang linya, ibinaba ni Andre ang telepono. Nakaupo siya sa isang silya sa hallway ng ospital. Ang kanyang damit ay marumi pa rin at may bahid ng dugo, pero wala siyang pakialam. Tumingin siya sa glass window ng ICU. Sa loob, nakahiga si Donna Estela. Maraming nakakabit na tubo at makina, pero payapa ang mukha nito. Malinis na ito. Lumapit ang doktor kay Andre at tinapik siya sa balikat. "Mr. Mora?" Stable na ang lagay niya. Himala na nakaligtas siya sa hypothermia at sa gamot na itinurok sa kanya. "Matibay ang nanay mo." Napaluha si Andre, isang luha ng ginhawa. Tumayo siya at lumapit sa salamin. Inilapat niya ang kanyang palad dito, tila hinahawakan ang mukha ng ina. Sa labas ng ospital, rinig pa rin ang mahinang ugong ng sirena ng pulis na nagdadala kay Marina sa kulungan. Pero para kay Andre, ingay na lang iyon sa background. Ang mahalaga ay ang nasa harap niya. "Nandito lang ako, ma," bulong ni Andre. "Magpahinga ka. Ako naman ang magbabantay sa iyo ngayon." Tinalikuran ni Andre ang pinto ng ospital, tinalikuran ng nakaraan, at itinuon ang buong atensyon sa babaeng nagbigay sa kanya ng buhay. Lumipas ang 3 buwan. Maaliwalas ang kalangitan sa ibabaw ng mansyon ng mga Mora. Wala na ang makakapal na ulap, wala na ang bagyo. Ang hangin ay amoy damo at bagong bukadkad na sampagita. Sa hardin, kung saan dati ay naiwan si Marina na hawak ang diamanteng bracelet, ngayon ay iba na ang eksena. Tinutulak ni Andre ang wheelchair ni Donna Estela. Mabagal, maingat. Hindi na suot ni Andre ang kanyang mamahaling Amerikana at kurbata. Nakasuot na lang siya ng simpleng puting polo shirt at maong. Ang mukha niya ay maaliwalas, wala na ang mga gatla ng stress sa noo na dala ng pagiging CEO. Huminto sila sa tapat ng malaking puno ng mangga. "Dito, anak," mahinang sabi ni Donna Estela. "Gusto kong maramdaman ang araw." Lumapit si Andre sa harap ng ina at inayos ang shawl sa balikat nito. "Masyado bang mainit, ma? Gusto mo bang kumuha ako ng payong?" Tanong ni Andre, puno ng pag-aalala. Umiling si Estela at ngumiti. Medyo payat pa rin siya at puting-puti na ang kanyang buhok, pero bumalik na ang ningning sa kanyang mga mata. Ang ningning na muntik nang nakawin ng kasakiman. "Ayos lang ako, Andre. Namiss ko ang araw. Sa tagal kong nakakulong sa kwartong yon. Akala ko hindi ko na ulit makikita ang liwanag." Napayuko si Andre. Ang kirot ng nakaraan ay nandyan pa rin, pero hindi na ito kasing hapdi ng dati. Isa na lang itong peklat na nagpapaalala sa kanya ng leksyon. Naupo si Andre sa damuhan sa paanan ng wheelchair ng ina. "Ibinalita sa akin ni Attorney Fernandez kanina." Panimula ni Andre. Sentensyado na si Marina at si Rico. Habambuhay na pagkakulong, walang paro. Tumangulang si Estela. Wala siyang sinabing masama. Wala siyang ipinakitang galit. "Ipagdasal natin sila." Sagot lang ng matanda. Na sana sa loob ng kulungan, mahanap nila ang kapatawaran ng Diyos dahil ang galit ay lason lang na papatay sa atin kung itatago natin sa puso. Tinitigan ni Andre ang kanyang ina. Namamangha pa rin siya sa lawak ng pangunawa nito. Hinawakan ni Andre ang kamay ni Estela. Magaspang ito, kulubot, at may mga peklat pa mula sa pagkakatali sa kanya sa tambakan. Pero para kay Andre, ito ang pinakamagandang kamay sa mundo. "Ma?" sabi ni Andre. Medyo nanginginig ang boses. "Nag-resign na ako kanina bilang CEO." Nanlaki ng bahagya ang mga mata ni Estela. "Sigurado ka ba, anak? Ang kumpanya, yan ang pangarap ng papa mo. Yan ang buhay mo." Umiling si Andre,
at ngumiti ng mapait. Dati, akala ko yan ang buhay ko. Akala ko ang pagpapalago ng yaman, ang pagiging #1 sa business world. Akala ko yan ang sukatan ng tagumpay. Kaya nabulag ako. Kaya napabayaan kita. Hinigpitan niya ang hawak sa kamay ng ina. Ibinigay ko na ang pamamalakad kay Mr. Santos. Magtuturo na lang ako ng business management sa universidad ng 2 beses sa isang linggo. Mas simple, mas maraming oras. Oras para saan? Tanong ni Estela. Oras para sa'yo. Oras para sa atin. Sagot ni Andre nang walang pag-aalinlangan. Gusto kong bumawi, ma. Sa lahat ng breakfast na hindi ko kasabay ka. Sa lahat ng kwento mo na hindi ko pinakinggan dahil busy ako sa cellphone ko. Nagsimulang tumulo ang luha ni Estela. Hindi dahil sa lungkot, kundi sa labis na kaligayahan. Sa wakas, bumalik na ang anak niya, ang tunay na Andre. Hindi mo kailangang bumawi, anak. Bulong ni Estela, hinahaplos ang pisngi ni Andre. Ang makita kang masaya at mabuti. Sapat na yun sa akin. Hindi, ma. Natuto na ako, sabi ni Andre. Tumingin siya sa malaking bahay sa likuran nila. Dati, tinitingnan niya ito bilang simbolo ng kapangyarihan. Ngayon, ito ay isa na lamang istruktura. Binalik niya ang tingin sa ina. Muntik na akong mawalan ng lahat dahil hinabol ko ang mga bagay na kumikinang, pera, reputasyon, at isang asawa na puro ganda lang sa labas. Tumayo si Andre at niyakap ang ina. Ang init ng yakap ni Estela ay mas mainit pa sa sikat ng araw. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Andre ang kapayapaan na hindi niya naramdaman sa anumang boardroom meeting o luxury vacation. Ang yaman ko ay nandito, ma. Bulong ni Andre sa tenga ng kanyang ina. Hindi sa bangko, hindi sa kumpanya, kundi sa tabi mo. Ngumiti si Donna Estela at isinandal ang ulo sa dibdib ng anak. At ang yaman ko ay ikaw, Andre. Ikaw lang. Umihihip ang hangin. Nililipad ang mga dahon sa paligid nila. Sa gitna ng hardin, magkasamang ninamnam ng mag-ina ang katahimikan, ang pagmamahal at ang bagong simula. Ang tunay na yaman ay hindi nananakaw, hindi nauubos at hindi nabibili. Ito ay ang pamilyang hindi ka iiwan anuman ang mangyari. At sa wakas, mayaman na si Andre Mora.